Magandang gabi sa inyo mga kapamilya, kapatid, mga kababayan, kaibigan. Happy midweek po sa inyong lahat o maligayang kalahating sanlinggo sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ng isang napakagandang istorya buhat sa Biblia. Pero bago natin ito pasimulan ay manalangin muna tayo. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin sa loob ng kalahating sanlinggo. Sa pagliligtas niyo po sa amin, sa aming mga tinatangkilik, sa mga pinagkatiwala niyo sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. At sana po sa gabing ito ay kami po ay muling nakikiusap sa inyo na sana ay pakisamahan po kami ng inyong banal na Espiritu upang ang lahat po namin pag-uusapan, ang lahat po namin mapakikinggan ay maging kaayon sa inyong banal na kalooban at ito'y maunawaan po namin. Samahan din po nawa kami ng inyong mga banal na anghel. Muli, salamat po sa inyo at kami po ay labis na nakikiusap at humihiling. Hindi po lamang sa aming sarili, kundi ito po ay alang-alang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng prayer request ngayon. Sana ay mag-lend kayo ng inyong mga prayer request para sa ating kahilingang panalangin. Ano po? Ngayong gabi ay mag-uusap-usap tayo tungkol sa isang napakagandang istorya na buhat sa Biblia. At ang istoryang ito ay ito po ay karamihan sa atin ay alam na. Pero ang gagawin natin ay detalye by detalye by detalye. Ano po? At ang gagawin po natin dito ay by series. Ano po? Ito po ay 3 serye ngayon, bukas at sa Sabado. At sa Sabado po ay gagawin natin sa gabi rin dahil maraming nagre-request po na wag nang gawin sa araw sapagkat yung iba po ay nasa trabaho, yung iba ay nasa simbahan at yung iba ay may mga kani-kanyang ginagawa. Ano po? So tuwing Sabado ay hindi na po alas 11 ng umaga natin gagawin kundi sa gabi na po. Ganito ring oras, alas 7. At magsasama-sama tayo, patuloy tayong mag-uusap tungkol sa mga bagay na mahalaga buhat sa banal na kasulatan ng Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ay makakarinig muna tayo ng mga awitin buhat sa ating mga kapatid.
Maraming salamat po doon sa nagbigay ng tanging bilang kay Sister Jacin Desalon. At yun po ay kinunan pa noong before pandemic. Ano po? Tayo ngayon ay magsisimula na po sa ating pag-uusapan, sa ating tatalakayin ngayong gabi. Ito po ay tungkol sa isang kabataan. Ano po? Sa isang kabataan na nanindigan para sa Diyos. Kaya tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Ito po ay matatagpuan sa Old Testament. Ang libro po ay sa unang aklat ni Samuel, 16:1 hanggang 23. Ano po? Ang tanong dito ay, lahat tayo ay merong taste o merong gusto o merong tinatangi. Ano po? Ang pagtatangi po ay siyempre ayon sa nagugustuhan mo, ayon sa itsura ng nagugustuhan mo. Ano po? Pero dito natin makikita kung papaano ang Diyos ay magtangi o magkaroon ng taste para sa kanyang napiling tao. Ano po? 1 Samuel sa sa unang bersikulo ng Samuel 16. Nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, ito po si Samuel ay isang propeta. Ano po? Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Si Saul naman po ay siyang unang hari ng Israel. Siya po ang hari na parang umaabuso na sa kanyang kapangyarihan. Ano po? Siya ay hari na lumalabag na sa kautusan ng Diyos. At ang namong problema ay itong si Samuel sapagkat siya ang nagtalaga kay Saul sa utos ng Diyos. Tuloy natin ang basa. Iniwan ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, punuin mo ng langis ang iyong sisidlan na sungay. Sungay po ito, sungay ng horn, as in sungay ng isang hayop. At pumunta ka kay Jesse. Si Jesse po ay yung isa pong tao ng Diyos sa Bethlehem. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari o susunod na hari. Papalitan si Haring Saul. Sabi sa 2, pero sinabi ni Samuel, paano ako makakapunta roon? Kapag nalaman ito ni Saul, tiyak na ipapapatay niya ako. Tanyo ang kasalbahihan ni Saul? Yung propeta, yung taong nagtalaga sa kanya o nag-anoint sa kanya, yung nagbasbas sa kanya, ay ipapapatay niya. Kaya natatakot ito si Samuel. Sabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka sa Bethlehem. Sabihin dumalaga, alam niyo naman yung dumalaga na ito ay hindi pa nagkakaanak o sa kasalukuyang pasibol pa lang. At sabihin mo sa mga tao na pumunta ka roon para maghandog sa Panginoon. Kasi nung araw, alam naman po nyo na ang kanilang pagdarasal o paglapit sa Diyos ay kailangan meron kang hayop na dala. Ano po? Okay, diretso po natin. Imbitahan mo si Jesse na sumama sa paghahandog at tuturuan kita kung ano ang gagawin mo. Ituturo ko sa iyo ang anak niyang pinili ko para maging hari at papahiran mo ng langis ang kanyang ulo. Alam niyo po, yung pagpahid lang langis sa ulo ng itatalaga ng Panginoon ay napakahalaga. Hindi po tao ang bumoboto nung araw sa magiging leader ng bansa. Diyos po ang pumipili. Hindi katulad ngayon na tao ang pumipili sa magiging leader ng bansa. At noon po, walang halong dayaan. Walang PCOS machine. Walang vote buying. Sa vote buying po ay usong-uso ngayon. Pero nung araw po talagang Diyos ang nagtatalaga at ito ay iniuutos sa isang propeta. Sa 4, sinunod ni Samuel ang iniutos ng Panginoon. Pagdating niya sa Bethlehem, sinalubong siya ng mga tagapamahala ng bayan na nanginginig sa takot. Nanginginig sa takot daw. Nagtanong sila, kapayapaan ba ang pakay mo sa pagpunta mo rito? Alam niyo po ba na kaya nanginginig sa takot dahil alam nila na
ang propeta ay kadalasan pupunta sa isang lugar dahil may iniuutos ang Panginoon o merong tagubilin ng Panginoon o merong paggunaw o sila'y kinakabahan. Kaya ang tanong nila ay kapayapaan ba ang pakay mo sa pagpunta rito? Hindi lang takot ang kanilaan, kundi nanginginig sa takot ang sabi. Nanginginig sa takot. Diretso natin ang basa. Sumagot si Samuel, oo, matiwasay akong pumunta rito para maghandog sa Panginoon. Maglinis kayo ng sarili nyo sa pagharap sa Kanya at sumama kayo sa akin sa paghahandog. Pagkatapos, ginawa ni Samuel ang seremonya para linisin si Jesse at ang mga anak niya at inanyayahan din sila sa paghahandog. So, humanap siya ng mga kasama, yung mga anak ni Jesse, na para meron siyang katuwang sa paghahandog sa Panginoon. Sa 6, pagdating nila, nakita ni Samuel si Eliab at inisip niya, siguradong siya na ang pinili ng Panginoon na maging hari o maging susunod na hari. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Marahil nakita ni Samuel na malaking lalaki itong si Eliab, matipuno, makisig. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya ang pinili ko. Ang susunod na sinabi ng Panginoon ay, hindi ako tumitingin sa gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kanyuan, ngunit ang tinitignan ko ay ang puso. Nakuha niyo mga kapatid, mga tagapakinig na ang sabi ay ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas sa anyo. Hindi katulad ng mga tao, porque mukhang kagalang-galang, abogado, mayaman, makisig, ay iba na ang pagtingin. Di ba? Kasi ang tao ay mahilig tumingin saan? Sa panlabas na anyo. Pero ang Diyos sabi niya, sa puso siya tumitingin. Diretso natin ang basa. Tinawag ni Jesse si Abinadab at pumunta kay Samuel. Pero sinabi ni Samuel, hindi siya ang pinili ng Panginoon. Pagkatapos, pinapunta ni Jesse si Shammah kay Samuel. Pero sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ng Panginoon. Kita nyo? Lahat ng anak niya, kasi ang sabi ng Panginoon, isa sa mga anak ni Jesse ang susunod na magiging hari. Pero ilan na yung pinakita? Wala pa rin nakita si Samuel. Nagtataka si Samuel. Wala naman sa mga anak ni Jesse yung pinili ng Panginoon. Pero bakit dito ako pumunta? Ba't hanapin ko si Jesse? Pero ang sabi ay, wala naman dito. So, ang sabi ng Panginoon ay, sabihin okay, diretso natin muna. Pinapunta ni Jesse kay Samuel ang 7 niyang mga anak na lalaki. 7 na po yung pinapunta, no? Pero sinabi ni Samuel sa kanya, wala ni isa man sa kanila ang pinili ng Panginoon. 7 na ito. Tinanong Samuel si Jesse, sila bang lahat ang mga anak mo? Sumagot si Jesse, may isa pa, ang bunso. Hindi naman iisipin ni Jesse na pipili ng pinakabata dahil susunod na magiging hari. Ano po? Siyempre, ang pipiliin yung may mature. Dito nga sa atin sa Pilipinas, ang sabi, kung ikaw ang magiging presidente ay at least, must be 40 years old. Kailangan 40 anyos. Pero dito sa kalagayan na to, ay ang hinahanap nila ay magiging hari, pero hindi isipin ni Jesse, ang tatay nitong mga tao na to, na hinahanap pa yung bunso. Ang sabi ay, may isa pa ang bunso, pero nagpapastol siya ng tupa. Ang hinahanap dito ay sa puso, yung gusto ng Diyos. Dito sa Pilipinas, ang pagiging Pangulo at least 40 years old, can read and write. Yun lang, wala na po. Hindi naman sinabi kailangan graduate ka. Wala pong sinabing ganon. Ito tuloy natin. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi tayo magpapatuloy sa ating gagawin hanggat hindi siya dumarating. Kasi walang mapili si Samuel . So, hinanap kung meron pa. Kasi
pag sinabi ng Diyos na meron, magtiwala na meron. So, pinatawag si Jesse. Kasi David. Kaya pinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila. Magandang lalaki siya. Wow, pogi pala si David. Sabi rin, magandang lalaki siya. Mamula-mula ang muka at maganda ang mga mata. Aba, talagang pogi pala. Ang sabi, mamula-mula ang mukha, ibig sabihin, rosy cheek, ano po, at maganda ang mata. Pero sabi ng Panginoon kanina, hindi siya tumitingin sa anyo. Pero natural, pipili siya ng, unang tinitingnan niya ay yung puso. Pagkatapos ay sinunod niya na yung itsura. Okay. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis dahil siya ang pinili ko. Ayun, nakita na ni Samuel ang pinapahanap sa kanya ng Panginoon. At pinahiran si David ng langis sa ulo o binusan. Sa ibang salita, binusan. Ayan, tulad yung nasa litrato. Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran siya sa ulo. Pinahiran sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na yun, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman siya. Okay. Umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo ay umalis na kay Saul, napunta na kay David. Dahil nga sa mga paglabag ni Saul sa tinatagumpili ng Diyos. Ano? Ang sabi rito ay, at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon kasi nga, masyado na siyang aburido. Ang tawag doon ay masyado na siyang stress sa lahat ng hindi na siya magandang isip niya dahil pag tayo ay iniwan ng espiritu o ang tao ay pag iniwan ng banal na espiritu, mawawala ka na sa wisyo. Sabi ay mawawalan ka na sa concentration. Sinabi ng mga utusan ni Saul sa kanya, malinaw po na pinahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos. Sinabi ni Saul sa kanya mga utusan, sige, humanap kayo ng taong marunong tumugtog ng alpa at dalhin niyo siya sa akin. Yung alpa po ito ay parang gitara na nakatayo pero ito ay malaki. Ano po? Ang itsura nito ay may mga string. Sumagot ang isa sa kanyang mga utusan. Nakita ko po na ang isa sa mga anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa. Bukod pa roon, matapang po siya at mahusay makipaglaban. Magandang lalaki, mahusay magsalita at sumasa kanya ang Panginoon. So, kumbaga sa mag-a-apply ng trabaho ay most qualified o more than overqualified in other word. Ano po? Overqualified. So, ang sabi nga ay siguro ito na nga hinahanap. Diretso natin. Nagsugo si Saul sa mga mensahero kay Jesse para papuntahin sa kanya ang anak ni Jesse na si David na pastol ng mga tupa. Ito po pala si David. Kapag siya ay nagpapastol, dala-dala niya yung kanyang musical instrument na alpa at habang siya ay naiinip, kinamamasdan niya yung mga pastol sa green pasture, so sa mga damuhan, ay hindi siya naiinip sapagkat umaawit siya ng mga awitin para sa Panginoon. Kaya nga po ang libro niya sa Biblia, sa Lumang Tipan ay ang mga awit o sa English ay psalm. Ano po? Okay, diretso natin. Kaya pinapunta ni Jesse si David kay Saul na may dalang mga regalo. Ano yung mga regalo na yon? Isang asno na may kargang tinapay. Isang balat na sisidlan na puno ng katas ng ubas at isang batang kambing. Ano po? Yung balat po, ito'y balat ng hayop siguro. Ay malamang na balat ng hayop. At ito po ay parang alak dahil katas ng ubas. Ang katas ng ubas po nung araw, ito yung pinaka-alak nila. Naalala ko nung ako'y nasa Saudi, ako po ay isang trailer driver na promote as salesman ng dairy products. Ano po? Napakabili ng aming gatas noon. At yung mga
yung mga may-ari ng tindahan, ang tindahan po sa Saudi parang Alphamart dito o parang 7-Eleven. Ganyan po ang itsura. Mga parang mini grocery. Pero may malalaki ding groceries tulad ng Panda. May mga ganon. Kapag ka malapit ng sabihin, overripe na ang pruta, ang ubas ay binibigay niya lang sa amin. Bilang siguro bilang lagay o bilang padula sa amin para lagi ko silang supplyan ng gatas. At dinadala ko po ito sa aming kwarto doon sa aming sa pad at manonood kami ng video. Ang uso pa noon ay Betamax at VHS. Ano po? Habang nanonood kami ay kumakain ng hinog na ubas. Akalain mo kami po ay medyo nakakaramdam ng hilo kapag kami ay kumakain ng hinog na ubas. Ayun po ang ginagawang alak nung araw. Ano po? Susunod, naglingkod si David. Ayun po yung sinasabi ko sa inyong alpa, yan nasa litrato. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan siya ni Saul. Kaya ginawa niyang tagapagdala ng armas si David pagkatapos nagpapadala ng mensahe Saul kay Jesse. Na nagsasabi, hayaan mong malatiri rito si David para maglingkod sa akin dahil natutuwa ako sa kanya. Biro nyo ba naman sino hindi matutuwa sa taong makisig, magandang lalaki, mamula-mula ang pisngi, magaling tumugtog ng alpa, matalino, at siguro magalang dahil siya ay tao ng Diyos o pinalaki ng kanyang ama sa pagiging isang magalang. O minsan po kasi ang isang taong makikita niyo ang paggalang ay minsan masasabihin ng mga tao na ang ganda ng pagpapalaki ng magulang nito sa kanya. Ayan, di ba? Tuwing di marating sa Saul, ang masamang espiritu na pinapadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa. Pagkatapos, umaalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Napakaganda po ng isang tao na pag ikaw ay may problema, kung ikaw ay merong agam-agam mo, sabihin natin ikaw ay stress. Di ba ang music ay nakakapagpalubay ng ating loob? Ganyan din po ang nangyayari kay Saul. Inaawitan siya ni David, tinutugtugan. Kung minsan nga ay nagtutugtog siya ng mga awitin na napakaganda. At kita nyo, ang sabi ay bumubuti ang kanyang pakiramdam. Okay, ngayon pong gabi ay ito lang po ang ating mapag-uusapan muna. Pero marami pang mangyayari kay David. Sa susunod na kapitulo ay may mas magandang mangyayari sa kanya. Ano po? At diyan magsisimula ang kanyang kasaysayan. Kaya huwag kayong mawawala sa araw ng Biyernes ng gabi, alas 7 po. Medyo mas mahaba po ang pag-uusapan natin sa Biyernes ng gabi. Huwag kayong mawawala. Kung ito po ay na-miss nyo, hindi nyo napakinggan ng buong buhay ito makikita nyo lang po sa aking replay at sa aking Facebook page na Brother Jesse Crisologo. Paki-like lang po yun. At yun po ay makikita nyo at sa aking YouTube account. Kaya tayo po ay magkakaroon ng pagsasama-sama na walang katapusan sapagkat ang ating pinag-uusapan ay hindi kwentong barbero at kwentong postero. Ngayon po ay tayo po ay mananalangin sa bilang pagtatapos. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil lang sa paggabay nyo sa amin sa gabing ito, sa aming napitunghayang isang napakagandang kwento buhat sa istorya ni David nung siya ay kabataan at kung paano niya siya pinili. Pagpalain din po nawa ninyo ang mga tao na nagsipanood ngayon, nagsipakinig ngayon, at nawa ang kanilang espiritu ay lalo pang maging mapagsabik sa inyong mga banal na salita. Muli po, salamat sa inyo at kinatagubilin po namin ang lahat sa inyo. Kasi lalo na po sa darating pangkalahating isang linggo na pakigabayan po kami papatnubayan ng inyong mga banal na ngayon. Muli, salamat sa inyo at salamat din po sa mga pagpapagaling sa amin
sa mga biyaya at pagpapala na inyong pinagkakaloob sa amin at sa lahat ng pinagkakatiwala niyo sa amin. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alam po lahat ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Muli ay happy midweek sa inyo at magandang gabi sa inyo, lalo na po sa mga nagsisipanood ngayon. Ito kay Sister Jacin, kay Joseph San Pedro, kay Len, kay Tekya, kay Marites, kay Paring Ben. Ayan, Ben Himiniano, kay Ibel, kay Inang. Ayan, at si Sister Jing Santos, nandito po siya. May nawawala akong follower dito, marahil ay wala siya sa bahay. Si Brother Arnel Agarap at si Yet, at marami pa marahil may ginagawa sila. Pero sigurado ako na sila ay hahabol sa ating replay o kaya ay manonood sila sa Facebook page. Napaki-like po please at saka sa aking YouTube account, Jesse Crisolog, at paki-subscribe na rin po kung kayo ay mayroong YouTube account. At ito po ay paki-share. Paki-share po ito para tayo ay nakikibahagi na sa ating gawain. At maraming salamat sa inyo. Muli ay isang magandang gabi at papatubayan tayo ng Panginoon para sa ating adhikain sa buhay, lalo na sa ikatutuwa at kasisiyan niya at ayon sa kanyang banal na kalooban. Muli, happy midweek po sa inyo at sa susunod na biyernes.